Isang mapagpalang taon sa bawat isa sa atin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa loob ng isang taon, ang kanyang mga pagpapala, ang kanyang proteksyon, ang kanyang pangunguna at mga paggabay ay ating tinanggap. At of course, we're expecting for this coming year mas maraming pagpapala, mas maraming mga pagkakataon ang ibiyaya sa atin ng ating Diyos. Kalakasan sa ating mga pangangatawan, hindi lamang sa atin, kundi sa ating mga pamilya din, ang protection ng ating Panginoong Diyos. And so, muli magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. Last video na in-upload natin, we discussed about the importance of baptism. No? At inisisa natin doon, mahalaga ang bautismo. Isa ito sa mga bahagi sa pagliligtas ng Diyos, sa proseso ng pagliligtas ng Diyos. But, of course, mga kapatid ko, hindi naman ibig sabihin, pabautismo ka is mangyayari kaagad yon. No, mayroong mga prerequisite, pangangailangan bago mo gawin yung tinatawag na bautismo. Hindi ibig sabihin na pagdesisyonan mong magpabautismo ngayon is pwede na kaagad-agad. No, meron pa tayong gagawin, of course. No, in fact, babasahin natin yung isang talata sa Biblia kung saan makikita natin ang kahalagahan ng bagay na ito bago tayo magpabautismo. And we read in the book of Luke chapter 3 verse 7, "Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, O generation of vipers, who has warned you to flee from the wrath to come? Bring forth therefore fruits worthy of repentance. And do not begin to say within yourselves that we have Abraham as our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham." This is John the Baptist, no? Nung siya ay nangangaral doon sa kaniyang ministry at mayroong mga taong pumunta sa kanya, lumapit sa kanya. At ang mga ito, the Bible says, ay magpapabautismo. The Bible says, he said to the people who came forth to be baptized. And so, handa silang magpabautismo. Pero mayroong sinabi si John the Baptist dito, no? "O ye generation of vipers." No? Mahirap sabihin yun sa panahon ngayon. Ngayon, mga anak ng ulupong, mga anak ng ahas. No? Isipin mo, magpapabaptize ang mga ito. Lumapit na nga sa kanya, magpapabaptize na. Pero pinangaralan pa niya. At ang sabi niya rito, "Bring forth fruits worthy of repentance." Kumbaga sinasabi rito ni John the Baptist, ayusin niyo muna yung buhay ninyo. E di porque gusto niyo yung pabautismo ay okay na kaagad. No. Bring forth fruits worthy of repentance. Ayusin ninyo ang inyong buhay. Magsisi muna. He was talking about repentance. Importante pala yung pagsisisi bago magpabautismo. No? Kahit sino man na gusto magpabautismo, lumapit sa Panginoon, ay hindi lamang magpapabautismo, kinakailangan muna niyang magsisi. So, again, kagaya ng sinabi ko kanina, prerequisite ito sa baptism, repentance. Kinakailangan ang isang tao, lalapit sa Panginoon, kinakailangan niya siyempre magsisi sa kanyang mga kasalanan. In fact, si Pablo, sinabi rin niya ito. When we read in the book of Acts chapter 26 verse 18, "You will help them understand and turn them from darkness to light, from Satan's control to God, so that their sins will be forgiven and they will receive a share among those who are sanctified by faith in me." 19. "So King Agrippa was not disobedient to the heavenly vision. Instead, I first told the people in Damascus and Jerusalem and then all the people in Judea that after that the Gentiles to repent, to turn to God and perform deeds that are consistent with such repentance." No? This is the Apostle Paul. Habang siya nangangaral, sinigurado niya na yung mga tao lumapit sa pagsisisi. Humantong muna doon sa pagsisisi. Kasi ang tao, mga kapatid ko, ang nananampalataya sa Diyos, hindi sapat na manampalataya lang siya. Of course, kagaya ng binanggit natin noong nakaraan, magpapabautismo siya. Pero bago siya bautismohan, kinakailangan niyang magsisi.
No? Importante ang pagsisisi. Hindi ibig sabihin mananiwala lamang sa Diyos and then that's it. Hindi na ba kinakailangan magsisi? No, magsisisi pa rin siya. No? Ito yung ministry ng Holy Spirit, no? Ang banal na Espiritu. In John chapter 16 verse 7, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you to know, for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he comes, he will make the world conscious of sin and of righteousness and of being judged. Ang banal na Espiritu, ngayon, that's why ang tayo, conscious tayo sa kasalanan. Conscious tayo sa paghuhukom. Conscious tayo sa katwiran ng Diyos. Ito yung ministry ng banal na Espiritu. The Holy Spirit convicts us of our sinfulness, sa ating pagiging makasalanan. No? Hanggat nandito yung banal na Espiritu, yung mga tao mas nabibigyan ng pagkakataon humantong sa pagsisisi. The Comforter, the Helper, ito'y tumutulong sa atin upang tayo ay humantong sa pagsisisi. Kaya nga, huwag natin kakaligtaan mga kabigo, ang pagsisisi ay kinakailangan, mahalaga sa pagliligtas ng Diyos. Kinakailangan lalapit tayo sa Panginoon, magsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Pinangaral ito ni Pablo, pinangaral ito ni John the Baptist, at walang exception dito. No? There are no exceptions. The Bible says, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang ayaw ng Panginoon na mayroong mapahamak, kundi ang lahat ay humantong sa pagsisisi. No? Lahat humantong sa pagsisisi. So it is not just for the chosen few, but the Lord wills that everyone should come to repentance. Para hindi tayo mapahamak. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya nga, kung lalapit tayo sa Diyos, siyempre, magsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Then, after that, pwede na tayong mabautismuhan. Kasi hindi naman po pwede na magpabautismo na lang kaagad-agad, hindi pa pala nakapagsisi. No? Hindi pa pala nakapagsisi. Remember, noong nakaraang video na tinakil natin, ang bautismo ay paglulubog. No? Being baptized means to be submerged in the waters of baptism. So may simbolo ito sa paglilibing. Ang inililibing, syempre, yung mga namatay na. Ang pagsisisi ay kamatayan natin sa ating dating pagkatao. Hindi tayo pwedeng ilibing nang hindi muna namamatay. Hindi muna nakakapagsisi. So bago tayo mabautismohan, kinakailangan natin syempre ang makapagsisi. Na ikakabit ito mga kabiko yung pagsisisi at bautismo. In fact, ito yung sinasabi ng Book of Acts chapter 2. Verse 38, nung si Pedro mga kabiko ay nangaral doon sa mga tao, sa mga Hudyo, no? Nangaral siya about Jesus Christ. And then syempre yung mga tao, the Bible says they were pricked in their hearts. And they asked Peter and the rest of the apostles, what shall we do? Anong gagawin namin? Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para sa pag-aalis ng kasalanan. Magpabautismo ay magsisi at magpabautismo. Ganun kaimportante yun. No? Ikinakabit niya yung pagsisisi bago magpabautismo. Kaya mahalaga ba yung pagsisisi? Yes, it is important. Kasama yon sa plano, sa proseso ng pagliligtas ng Diyos. Repentance and baptism. Repentance and conversion, ikinakabit din ng Panginoon yan. The Bible says, repent ye therefore and be converted, so that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Repent and be converted. No? Magsisi. Kasama ulit doon mga kabigo. And then yung conversion. Kaya, hindi inaalis yung pagsisisi.
Kaya maraming mga tao ngayon lumalapit sa Diyos, sinasabi nilang Kristiyano sila, naglilingkod sa Panginoon, but hindi nila napansin siguro, hindi sila nakapagsisi. Kasi importante yung pagsisisi. Kung gusto natin ng kaligtasan, hindi po pwedeng hindi tayo magsisisi. Okay? Utos ito ng ating Panginoong Diyos. Utos ito ng salita ng Panginoon. At the times of this ignorance, God winked at, but now commands all men everywhere to repent. Sa panahon ng kawalang alam, the time of ignorance, God winked. No? Pero ngayon, sa lahat ng lugar, inuutos niya ang lahat ay magsisi. So hindi pa pwede sabihin hindi importante yung pagsisisi. It is a command. Ang pagsisisi inutos ng Panginoong Diyos. At hindi natin ito pwedeng isang tabi. Kung nag-uusap tayo tungkol sa kaligtasan, no? Hindi lamang tayo titigil doon sa paniniwala, sa pananampalataya, no? The question is, kung nananampalataya ka, ano yung pinapanampalatayanan mo? What do you believe? When you accept the Lord, what do you accept? Ano yung tinatanggap mo sa Panginoon? Ano yung pinapaniwalaan mo sa Panginoon para sabihin mo, nananampalataya ako sa Panginoong Diyos. Tinatanggap ko ang Panginoon sa Kristo. Kasi ang tinatanggap natin talaga doon is yung salita niya. No? Yung mga utos niya. Yung pinapaniwalaan natin, yung pinapanampalatayanan natin, yung salita niya. Yung pinagkakatiwalaan natin, yung salita niya. Na yung sinabi niyang may kaligtasan, nananampalataya tayo doon. May langit, nananampalataya tayo doon. Mayroong impyerno, naniniwala tayo doon. Nagtitiwala tayo doon. May paghuhukom, nananampalataya tayo doon. No? Yung pananampalataya sa Panginoon, yung paniniwala doon sa kanyang salita. When you accept His Word, you accept Christ. Yan ang ibig sabihin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Kasama doon sa mga salita niya, hindi lamang yung bautismo, yung pagsisisi. No? Yung pagsisisi. Kaya kung sabihin natin, hindi importante ang bautismo, kinakailangan lang manampalataya. Are you also trying to say that repentance is not necessary and all we have to do is to believe? Mananampalataya lang ba tayo? Hindi tayo magsisisi? No? Kasi mayroong mga naniniwala na hindi kaligtasan, hindi mahalaga, hindi importante ang bautismo. Pananampalataya lang, hanggang doon lang sa pananampalataya. Kung ganun ang pananiwala ng tao, ay dapat panindigan rin niya. Hindi rin kinakailangan ng pagsisisi. Manampalataya lang. At maliligtas na. Kung hindi naniniwala ang bautismo ay kasama, ay dapat paniwalaan rin niya na ang pagsisisi ay hindi rin kasama sa pagliligtas ng Diyos. No, kasama ito. Sa pagliligtas ng Diyos, kinakailangan nating manampalataya. Sa pagliligtas ng Diyos, kinakailangan nating sundin yung pinapanampalatayanan nating mga salita. Ano yung mga salita na yun? Anong mga utos yun? Pagsisisi. Kinakailangan nating sundin yun. It is a command. Ito ay utos. No? Mahalaga ba ito para sa kaligtasan? Let us read further. I tell you, nay, but except you repent, you shall all likewise perish. So the question again is repentance necessary? Is it important? Mahalaga ba ang pagsisisi? O ang Panginoon mismo ang sumagot, maliban na lamang na kayo ay magsisi, you will perish. And that is the words of the Lord. Nananampalataya ba tayo sa Panginoong Jesucristo? Sabihin natin, yes. Nananampalataya ka ba dyan sa salita na yan? Noong sinabi ng Panginoon, manaliban na lamang na kayo ay magsisi, kayo ay mapapahamak. Pinanampalatayanan ba natin yan? No? Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. No? Hindi vague. Ano yung pinanampalatayanan mo? Yung salita niya. Ito yung isa sa mga salita niya. Pag hindi ka magsisisi, mapapahamak ka. Now, kung mapapahamak ka, maliligtas ka ba? Of course not. Hindi. Kaya kinakailangan natin ang tinatawag na pagsisisi. Kasi ito ay kaligtasan.
kaligtasan nito. Doon sa hindi naniniwalang importante ang bautismo, how about repentance? Will you just cling on, hold on to what the denomination, to what religion says that all we have to do is to believe and that's it? Hinawakan na natin ang mga pangako ng Panginoon. Now, remember mga kapatid ko, ang salita ng Diyos, hindi lamang iisa. No, kasama itong mga binabanggit natin doon sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Importante ang pagsisisi. If you have faith, o may pananampalataya ka, naniniwala ka sa Panginoon, lumalapit ka ngayon sa ating Panginoon, kinakailangan mong magsisi. Pag hindi ka magsisisi sa kasalanan mo, mapapahamak ka. Kasi kapag lumalapit tayo sa Panginoon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos, nakikilala natin ang Panginoon. Ano ang nakikilala natin sa Kanya? Nakikilala natin siya ay banal. Now, kapag makilala, lalo nating nakikilala ang Panginoong Diyos, mas lalo rin nating nakikilala ang ating mga sarili, makasalanan. That is why the need for repentance. Kaya importante ang pagsisisi. Pag hindi raw tayo magsisi, mapapahamak tayo. Nay, but except you repent, you shall all likewise perish. Lahat kayo mapapahamak. So we need to repent. It is a command, no? Na ikabit ito sa conversion. Iniutos ito mga kapatid na bago tayo ay makamit ang kaligtasan ng Diyos sa ating pananampalataya, magsisi sa kasalanan. Now, kung nagsisi na ang tao sa kasalanan, which means namatay siya sa kanyang dating pagkatao, kinakailangan nating mapatawad kasi nagsisi na tayo eh. No? Kahit sinong tao na may nagawang pagkakasala, kinakailangan niyan humingi ng tawad at patuloy siyang hihingi ng tawad hanggat hindi siya binibigyan ng kapatawaran. Until such time, marinig niya doon sa tao na pinapatawad na kita. And then that's it. Okay? Ganon din sa kaligtasan. Now, ito mga kabego, hindi lamang ito simpleng kasalanan natin sa mga tao, sa mga kakilala natin, kaibigan natin. Ito ay patungkol na sa kaligtasan. Langit at impyerno ang pinag-uusapan dito. Kapahamakan at kaligtasan. Di mas lalo nating siguraduhin ito. No? Kung nananampalataya ka sa Panginoong Diyos, magsisi ka sa kasalanan mo. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Yun nga yung sinasabi kanina. I first told the people in Damascus and Jerusalem, then all the people in Judea, after the Gentiles, to repent, turn to God, and perform deeds that are consistent with such repentance. I first told, una kong sinabi sa Damascus, doon sa Syria ngayon, no, doon sa Jerusalem, and then doon sa lugar ng Judea, doon sa mga hintil, na magsisi, to turn to God and to perform deeds that are consistent with repentance. To perform deeds, hindi lamang lip service. Kasi ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. In fact, mga kapatid ko, nung nangangaral ang Panginoon, si John the Baptist doon sa mga tao, sa binanggit natin kanina, sabi niya, you are a generation of vipers, who was told you to escape from the wrath that is to come. Bring forth therefore fruits worthy of repentance. No? Diyan nagtanong ang mga tao, syempre, vague yun, paano magsisi, anong gagawin namin? Okay, may nagtanong doon, may mga tax collector, wag na kayong magkukolekta ng sobra-sobra. Doon sa mga sundalo, soldiers also came to ask, what shall we do? Ang sabi naman ni John the Baptist, huwag kayong mangungutong. No? Ang pangungutong doon pa unang mga panahon, nangyayari na yun. Doon sa mga pulis, sa mga sundalo. No? So, ibig sabihin,
to perform deeds worthy of repentance, kinakailangan yung dati mong ginagawa, hindi mo nagagawin. Yan ang ibig sabihin ng pagsisisi. Tinalikuran mo yon, tatalikuran mo yon. Hindi lamang gagawin mo talagang sa isip, sa puso mo. That is what repentance means. Yun ang pagsisisi. Ito ay inutos ng Panginoon. Maliban dyan, hindi tayo magkakaroon ng magpapahamak tayo, sabi ng Biblia. We will perish. Kaya importante yan. Ginagawa yan bago magpabautismo. We discussed last video, sabi ko kanina, ang baptism, ang bautismo na bahagi ito sa pagliligtas ng Diyos. No? Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-aalis ng kasalanan. Doon tayo na nawawala yung kasalanan natin. Pero of course, bago alisin yung kasalanan natin, magsisimuna. Kaya nga ito yon, repentance. No? Kung hindi tayo naniniwalang hindi importante ang bautismo, dapat ang pagsisisi, hindi rin importante, hindi rin gagawin. Pero alam natin, ginagawa natin yan. Alam natin, mahalaga yan, kinakailangan gawin yan. Kung tayo ay gustong lumapit sa Diyos, kinakailangan nating magsisi. Nga lamang, may mga doktrina kasi tayo na hindi pananampalataya lang, kaya sasabihin na lang natin, hindi yan importante, hindi yan mahalaga yung pagsisisi. Hindi yan kinakailangan ng bautismo kasi pananampalataya lang. Yung kasi yung sinasabi ng relihiyon, yung kasi yung sinasabi ng denominasyon, yung kasi yung sinasabi ng mga Amerikanong nakarating dito, yung mga missionary. No? Pinaniwalaan na lang natin yon. Pero hindi. Alam natin na kinakailangan ng tao ay magsisi sa kasalanan. Na kapag hindi magsisisi ang tao, mapapahamak siya. Walang kaligtasan. Ergo, repentance is necessary. At kung kinakailangan ang pagsisisi, of course, kailangan din magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para maalis ang kasalanan. And so, that ends our short Bible study for today. No? Hindi ako haba ngayon kasi maingay sa labas. Hindi ko alam baka naririnig yung mga putukan sa labas. And so we'll see you again on the next video that we will upload. We will discuss matters concerning our salvation. Again, a blessed and prosperous New Year to everyone. This is Pastor Ramil, and this is for the greater glory of the kingdom. God bless you.